Sinabi ng tagapangulo kung susubukan ni Park na gumapang, mahuhulog siya sa kanyang kamatayan, at ang parusang iyon ay nababagay sa mga taong tulad ni Park na sumusubok na gumapang pataas. Biglang pumasok si Jinho, sinabing tama ang mga salitang ito, at iyon ang dahilan kung bakit naging ganoon si Choi Yang-so. Laking gulat ng chairman at Park nang makita si Jinho, at tinanong ng chairman kung paano siya naruroon. Sinabi ni Jinho na mukhang ang dahilan kung bakit naging scum si Choi Yang-so ay dahil naimpluwensyahan siya ng chairman. Galit na sinumpa ng chairman si Jinho, ngunit sinabihan ni Jinho si Park na bumalik dahil magsisimula na ang klase. Habang papaalis sila, bina-blackmail ng chairman si Jinho sa pagsasabing narinig niyang may bagong trabaho ang mga magulang ni Jinho, kaya nakakatakot kung matanggal ulit sila sa mga oras na tulad ngayon. Sinabi ng chairman na, narinig din niya na ang kapatid ni Jinho ay nagsasanay upang maging isang mang-aawit, at sa palagay niya ay kaya pa rin iyon ng pamilya ni Jinho. Bukod dito, sinabi ng tagapangulo na ang industriya ng pagkanta ay may masamang reputasyon dahil pinipilit nito ang mga nagsasanay na gumawa ng mga bagay upang makapagdebo. Gaya ng sabi ng chairman na dapat alagaan ni Jinho ang kanyang kapatid. Nawalan ng gana si Jinho at na-trigger ang kanyang inner demon. Sinabihan ng demonyo si Jinho na patayin ang chairman, putulin ang kanyang mga paa at sirain si Choi Yang-so sa harap niya bago siya patayin. Sinabi sa invoice ni Jinho na matagal na niyang pinigilan ito kaya dapat niyang patayin ang mga ito at bumalik sa kanyang tunay na pagkatao. Biglang nagiba ang kapaligiran ng silid, at nag-alala si Park dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Samantala, ang chairman ay nakaramdam ng panghihina, at si Jinho ay sumang-ayon sa kanyang tunay na sarili na magagawa niya ito at gagawin niya ito pagkatapos ng bilang ng 3, sinimulan ni Jinho ang countdown upang patayin ang tagapangulo, ngunit biglang, si Secretary Cho Jae-min ay dumating doon, saving magandang gabi sa lahat. Tinanong ni Cho kung ito ang opisina ng punong guro, ngunit pakiramdam niya ay awkward ang kapaligiran sa silid. Sa tingin ni Jinho ay nakakahiya, dahil kailangan niyang huminto, ngunit makagalaw muli si Park, at ang chairman ay gulat na gulat pa rin. Tinanong ni Cho kung dumating siya sa isang masamang sandali, at tinanong si Jinho kung siya siyang Jinho, ngunit tinanong ni Jinho kung paano niya siya nakilala. Binulungan siya ni Cho na siya si Cho Yaman, ang secretary ni Chairman Huang at nagtataka si Jinho kung ano ang ginagawa niya dito. Biglang sinabi ni Cho na, bilang isang mahusay na sekretarya, alam niya ang nangyayari dito. At habang hila-hila sina Jinho at Park sa labas, sinabi niyang siya na ang bahala sa mga bagay mula ngayon at maaari na silang umalis. Gayunpaman, sinabi ni Jinho na hindi pa siya tapos sa chairman. Pero sinabi ni Cho kay Jinho na hinihintay siya ng chairman Huang sa front gate dahil may ibibigay siya sa kanya. Sinabihan ni Cho si Jinho na umalis kaagad at ipaubaya sa kanya ang gulat na nararamdaman ni Choi. Kaya umalis na si Jinho. Isinara ni Cho ang pinto at nagtataka, ano ang nangyari dito na nagresulta ng ganito. At napagtanto niyang may dahilan talaga kung bakit interesado si Chairman Huang sa high schooler na iyon. Biglang tinanong ni Cho ang chairman kung okay lang siya at kung siya ang chairman, si Choi Myung-hil. Nagbalik sa katinoan si Choi at nagtanong kung sino siya at nasaan siyang Jinho. Gayunpaman, sabi ni Cho, Choi. Tinanong lang ni Myung-hil kung sino siya. At may seryosong ekspresyon, sinagot niya ang tanong na iyon na siya si Cho Yaman. Sinabi ni Cho na sa utos ng isang taong nasa itaas, siya ay naatasan na maging deputy chairman ng paaralan. Nagulat si Cho Myung-hil nang marinig ito, at sinabi ni Cho na kamukha ito ni Choi. Hindi pa makontak si Myung-hil. Sa kabilang banda, si Chairman Huang ay nakikipag-usap kay Jinho at sinabi sa kanya na ang Dongmyung Foundation ay dumadaan sa paghahanap at pag-agaw dahil sa mga akusasyon ng katiwalian. Sinabi ni Huang na ang Dongmyung Foundation ay malamang na mabangkarot dahil sa lumpo ng utang, at ang paaralang Jinho ay patakbuhin na ngayon ng Educational Foundation ng kanyang korporasyon. Nang tanungin ni Jinho kung bakit ginagawa ito ni Huang, at tinanong kung palihim niyang iniimbestigahan siya, sumagot si Huang na makatuwiran lamang para sa isang negosyante na maunawaan kung anong uri ng tao ang kanyang katrabaho. Sinabihan ni Huang si Jinho na huwag magalit dahil hindi niya ito ginawa ng may anumang masamang hangarin, at sinabing tinutulungan lang niya si Jinho bilang isang business partner. Sinabi ni Huang na naisip niya na nahihirapan din si Jinho dahil sa bagay na iyon,
at naisip ni Jinho na kung hindi nakialam si Cho sa sandaling iyon, magiging masama ang lahat. Hanga si Jinho na winasak ni Huang si Chairman Choi ng ganoon lang, at napagtanto niyang palaging may mas mataas. Binigyan ni Huang si Jinho ng credit card at checkbook, at sinabing ito ang perang ipinangako niya. Sinabi ni Huang na ang account na ito ay nasa ilalim ng kanyang pangalan, at nakipag-usap na siya sa lokal na bangko, kaya dapat malayang mag-withdraw si Jinho hanggat kailangan niya. Habang sinusuri ni Jinho ang halaga, nabigla siya, at habang pinagpapawisan, sinabi niyang sa tingin niya ay may problema sa dami. Pagkaraan ng ilang sandali, si Chairman, si Huang ay nakaupo sa bahay ni Jinho, at nang tanungin nila kung maaari niyang ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi sa kanila ni Huang na natagpuan niya kamakailan ang kanyang apo, na nawalan siya ng kontak 15 taon na ang nakakaraan, ngunit ito ay huli na. Sinabi ni Huang na ang kanyang apo ay nasa huling yugto na ng isang sakit na walang lunas at namatay kaagad pagkatapos. Sinabi ni Huang pagkatapos noon, habang nililinis ang silid ng kanyang apo, nakita niya ang kanyang talaarawan at nakita kung gaano kalapit na kaibigan ang kanyang apo kay Jinho. Sinabi ni Huang na ang talaarawan ay napuno ng mga alaala ng kanyang apo tungkol sa pananatili ni Jinho sa tabi niya noong nasa ospital siya. Sabi ni Huang, sa pagpanaw ng kanyang kawawang si Myung, hindi niya maiwasang isipin si Jinho bilang kanyang apo. Hiniling ni Huang na maunawaan nila ang kanyang mga iniisip at naniniwala ang kanyang apo at mga magulang ni Jinho sa kanyang sinasabi. Samantala, hindi makapaniwala si Jinho na gumagana ito, dahil iniisip niya kung paano niya dapat ipaliwanag ang pera sa kanyang pamilya, ngunit sa tingin niya ay magandang ideya na ipaubaya ang paliwanag kay Huang. Bukod dito, napansin ni Jinho na natutuwa si Huang sa sitwasyong ito, ngunit biglang sinabi ng ama ni Jinho na naiintindihan niya ang mga salita ni Huang, ngunit hindi nila maaaring kunin ang perang ito. Sinabi ni Yang na hindi niya alam kung gaano kabuting kaibigan si Jinho sa apo ni Huang, ngunit masaya sila sa pagpapahalaga ni Huang. Inaasahan ito ni Jinho mula sa kanyang matapat na ama, ngunit biglang nabigla ang lahat nang makitang umiiyak si Huang. Sinabi ni Huang na wala siyang magagawa para sa kanyang apo, kaya dapat nilang hayaan siyang maging isang lolo na karapat-dapat na harapin ang kanyang namatay na apo. Hiniling ni Huang sa kanila na hayaan siyang matupad ang gusto niyang gawin para sa kanyang apo. Kaya hiniling ni Yang sa kanya na itaas ang kanyang ulo, ngunit iginiit ni Wong na kunin ni Yang ang perang ito. Nag-aalala si Yang, ngunit pumayag siya, at humanga si Jinho sa pagsisikap ni Huang. Pagkatapos noon, nang makipagkita si Jinho kay Huang, tinanong siya ni Huang kung paano nakita ang isang big time na si Chairman na gumanap, at sinabi niyang sigurado siyang kumbinsido ang pamilya ni Jinho. Sinabi ni Jinho na ito ay kahanga-hanga sa maraming paraan, ngunit tanungin kung sigurado si Huang tungkol dito, dahil hindi siya humingi ng ganoong kalaking pera. Sa kabilang banda, nabigla ang Jinho family nang makita ang halaga, at sumisigaw sila na ito ay 10 bilyong rupees. Samantala, sinabi ng chairman kay Jinho na ito ang presyo ng kanyang buhay na pinag-uusapan nila, kaya dapat itong kunin ni Jinho. Sinabi niya na inaasahan niyang makatrabaho muli si Jinho sa hinaharap. Sinabi ng tagapangulo na umaasa siyang hindi takutol si Jinho kung gagawa siya ng pabor sa kanyang panig. Kaya tinanong ni Jinho kung ano ito. Sinabi ni Huang na walang paraan si Jinho para makipag-ugnayan sa kanya ng direkta, kaya naisip niyang makipag-ugnayan sa kanila kung kailan. Tinanong ni Chuang kung ano ang iniisip ni Jinho. Iniisip ni Jinho kung gusto ba niyang bantayan siya, at napagtanto ni Huang na may mga alalahanin pa rin si Jinho sa kanyang panig. Gayunpaman, pumayag si Jinho. Kaya pinasalamatan siya ni Huang sa pag-unawa at sinabi sa kanya na si Cho ay isang may kakayahang kapwa, kaya dapat ay huwag mag-atubili si Jinho na gamitin siya. Sinabi ng tagapangulo na makikita niya si Jinho sa susunod na pagkakataon, at sa pag-alis niya, si Jinho, habang tinitingnan ang tseke, ay iniisip kung paano niya ito gagamitin sa susunod na umaga. Pinuntahan ni Cho Jae-min si Jinho at sinabing nakatalaga siya bilang sekretarya ni Jinho at bilang isang kontak kay Chairman Huang. Cho ay nagtanong kung naaalala siya ni Jinho sa opisina ng punong guro noong isang araw, na sinagot ni Jinho na naaalala niya, ngunit tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, ng kalihim. Sinabi ni Cho na inutusan siya ng chairman na tretuhin si Jinho bilang kanyang boss, at sinabing naghanda siya ng masasakyan para sa kanya papunta sa paaralan, ngunit sinabi ni Jinho na ayos lang siya sa bike.
Nagtataka si Jinho kung ano ang iniisip ng matandang geezer na iyon, at biglang sinabi ni Cho kay Jinho na payagan siyang magulat ng isa pang bagay, at sinabing ito ay tungkol kay Choi Myung-hil. Sinabi ni Cho na inaasahan nilang mabangkarot si Choi Myung-hil sa pagtatapos ng bukas. Nang tanungin ni Jinho kung ganoon kabilis ang nangyayari, sumagot si Cho na sinabihan siya ni Chairman Huang na asikasuhin ang bagay na ito sa loob ng 3 araw. At dahil dito, nagpa siya ang kanilang educational foundation na kunin ang high school ni Jinho. Napagtanto ni Jinho na maginhawang magkaroon ng kapangyarihan at maging eksakto, kapangyarihan sa pananalapi. Samantala, naisip ni Cho na hindi ordinaryong high schooler si Jinho, at nang italaga ni Huang si Cho bilang sekretarya ni Jinho, tinanong niya kung si Jinho ang kahalili niya sa anumang pagkakataon. Tumawa si Huang at sinabi na ang kahalili ay medyo isang kawili-wiling salita upang sabihin. Ngunit habang nag-iisip, sinabi niyang walang dahilan si Jinho na hindi maging isa. Sinabi ni Huang na hindi pa niya masasabing sigurado, ngunit nandoon ang posibilidad. Naisip ni Huang na ito ay isang misyon na hindi mawawala ang halaga nito bago siya mamatay. Kaya't sinabihan niya si Cho na alagaan si Jinho, na para bang si Cho ay naglilingkod sa kanya, na sinagot ni Cho, isaisip niya iyon. Iniisip ni Cho na ito ay mahusay sa alinmang paraan, dahil ang pagiging sekretarya ng kahalili ng Yekchen Corporation ay nangangahulugan din ng tagumpay. Masaya si Cho na sa wakas ay oras na niya para sumikat, at biglang, nang tanungin ni Jinho kung iyon lang ang gusto niyang sabihin, sumagot si Cho, iyon lang, at sinabing malapit na niyang makilala si Jinho sa paaralan. Aalis na si Jinho habang excited si Cho na na-assign siya bilang chairman ng school. Ngunit biglang huminto si Jinho at sinabing may hihingin siyang pabor pagkatapos ng klase. Nang bumisita si Jinho sa park, tuwang-tuwang sinabi ni Park kay Jinho na ang kanilang orphanage ay sa wakas ay nakakakuha ng isang sponsor, at sila ay nagpakita sa mismong gilid ng orphanage na nagsasara. Iniisip ni Park na ito ay isang himala, ngunit bigla niyang nakita si Jinho na napapaligiran ng mga bata sa ampunan, at hindi siya pinababayaan ng mga ito. Sinabihan sila ni Park na huwag gawin ito, at inihain sila ng pagkain, na ikinagulat ni Jinho, na hindi alam na marunong magluto si Park. Sinabi ni Park na hindi niya maaaring ipaubaya ang lahat sa direktor, ngunit si Kuri lang ang kaya niyang gawin. Bigla, kapag nagtanong ang isang bata kung may Kuri na naman, iniisip ni Jinho kung dapat din ba niya itong bigyan ng magandang food. Service. Sabay-sabay, tinanong ni Jinho si Park kung bakit nandoon si Han Seon, na sinagot niya, nandoon siya para punan ang mga oras ng serbisyo ng kanyang boluntaryo. Tinanong niya kung tapos na ba si Jinho, ngunit tinanong niya ito kung ano iyon. Tinanong ni Han Seon kung siya ay talagang isang high school, at ipinaliwanag na pumunta sila sa voluntaryong trabaho sa mga lugar at kumuha ng mga sertipiko kung ilang oras sila nagtrabaho. Sinabi ni Han Seon na kailangan nilang magtrabaho sa mga lugar tulad ng mga orphanage at mga istasyon ng bombero, at kailangan nilang kumita ng 60 oras sa high school. Sinabihan ni Han Seon si Jinho na huwag sabihin sa kanya na hindi niya ito ginawa, na sinagot ni Jinho na hindi makatuwirang suriin ang voluntaryong gawain. Ang sabi ni Han Seon ay isang lame excuse. Ngunit biglang sinabi ni Park na huwag mag-alala tungkol doon, dahil kakausapin niya iyon sa direktor. Biglang nagtanong si Han Seon kung nag-aaral ba sila para sa finals, dahil malapit na silang maging senior, na sinagot ni Park na ayos lang siya sa kanyang mga grado ngayon, at sinabi ni Jinho na pinaplano niyang gawin iyon. Sinabi ni Han Seon na sila ay masyadong mahinahon at nagtanong kung alam nila kung gaano kabanggas na makapasok sa kolehiyo sa Korea. Biglang sinabi ni Park na si Jinho ay medyo magaling sa kanyang mga grado, at sinabing si Jinho ay nagkaroon ng problema sa midterms dahil sa aksidente, ngunit nabalitaan niyang ang kanyang mga grado ay nasa tuktok ng 10 paaralan. Nang marinig ito, sinabi ni Han Seon na nakakagulat ito, at nagtanong kung gusto ni Jinho na tumaya. Kapag nagtanong si Jinho tungkol sa kung ano, sinabi niyang nakakatamad mag-aral ng walang layunin, kaya sinabi niyang gagawin ng talunan ang anumang hilingin ng nanalo. Sa tingin ni Jinho, tama iyon, at nakalimutan niyang maganda ang kanyang mga grado noon, ngunit sigurado siyang maaalala niya muli ang mga bagay kapag nagsimula na siyang mag-aral.